Wala pa akong self-introduce kaya heto na yun. Tawag ba ngayon sa mga nag-upload ng video pagkatapos kapag mag-viral sila ay influencer? Kapag mangyari man yun sa akin, hindi ko masabing good influencer ako. Isa akong college dropout, hindi ako nag-aral na mabuti nung high school ako, puros ako nung love life, nagka-cutting classes ako. May mga time na umiinom ako ng afternoon. Ginagamit ko lahat noon ng baon ko para may panggastos kami ng mga exes ko. Akala noon ni mama at papa nag-aaral ako ng mabuti. Iyon ay hindi. Hanggat sa nalaman na nilang lahat, hindi na na-inspire ang magulang ko na magkolehiyo ako, kaya ako na lang ang bahala sa sarili ko. Maraming naganap, lumayas ako hanggang dumating na lang yung point na andito na ako sa Florida at mag-isa. Maglilimang taon na ang lilipas. Nagagawa ko na lahat ng gusto kong gawin, ngunit meron akong napagtanto. At kagaya pa rin sa pinakauna kong vlog, Happiness is real when it's shared. cool, uso na ngayon yung mag-isa. Pero nagbukas yung pananaw ko na mas masaya kung meron kang taong pinagbabahagian ng kasiyahan mo. Kaya ginawa ko itong channel na ito. Pinaghihintay ng oras para makasama ang mga kailangan at mga gusto kong makasama. Who knows kung sino ang sasamahan ko at sasamahan ako hanggang huli. Kung meron man akong gustong maging impluensya, iyon ay kung ano ang impluensya sa akin ni Chris McCandless sa Into the Wild na movie. Happiness is only real when shared. Marami akong naging opportunity at lahat ng mga opportunity na yon ay sinayang. Nagsisisi ba ako? Yes, nagsisisi ako. Kaya nung napagtanto ko na, sa akin na lahat, ako ko na lahat, bahala na ako sa buhay ko. Lahat ng opportunity ay hindi ko pinalagpas. Happiness is only real when shared, diba? At ito yung naging happiness ko. Confidence. 25 years old na ako ngayong 2023. Isa akong tahimik na batang estudyante na lumaki. Masasabi kong tahimik pa rin ako hanggang ngayon, pero na-develop ko na yung side na kapag kailangan magsalita, magsasalita ako. Nung high school at elementary ako, hindi ako sumasagot sa klase kapag nagtatanong teacher kasi iniisip ko na baka mali ang sagot ko kahit pala 94% ng mga nasa isip ko ay tama. Pero ngayon, lagi na akong umuupo sa harapan na parang boss. Iniisip ko na palagi na ako yung boss na dapat may sagot ako sa mga tanong. At kung wala, sasabihin ko lang na kailangan ko pang matuto. Lumaki din ako na nahihiyang kumanta sa harap ng maraming tao at na-develop ko na ngayon yung excited akong kumanta ng rock songs kahit nasa harapan ng maraming tao. Skill. Magkaroon ka ng iba't ibang skill. I-build mo yung character na iyon na maraming alam. Wala ako noon pakialam sa pagluluto. Ngayong mag-isa na ako lahat ang nagluluto para sa sarili ko. Pagpatay ng manok at pagkarne ng pabo, isa sa mga Filipino skill na tinuto ko noong unang uwi ko sa Pilipinas. Communication. Hindi ko noon kinakausap ang mga relatives ko. Dahil tumatak sa isipan ko, ang happiness is only real when shared. Lahat ng nakita kong relatives noong umuwi ako ay kinausap ko. Doon ko napagtanto na para akong nagbubuklat ng iba't ibang klaseng libro na nagpatawa, nagpangiti, nagpalungkot at nagpaiyak sa akin. Mamili ka ng paborito mong workout. Nagsimula ako sa takbo. Kapag beginner ka sa pag-workout, pagtakbo ang pinakauna mong ginagawa dahil yun yung alam mo. Tumatak sa isipin mo yun mula pagkabata. Pero ang talagang malakas ang impact sa akin, push-up. Naging favorite ko siyang workout. Feeling ko ang lakas ko na nabubuhat ko yung sarili ko. Noong unang push-up ko, sabi ko, wow, kapag pala talaga ipupush mo yung sarili mo, magagawa mo. Choose your feelings. Akala natin kapag malungkot tayo, malungkot na tayo at doon na lang tayo. Buti na lang may nakilala akong isang tao, taga Jamaica siya at Jamaican siya. Workmate ko siya. May panahon na down ako sa buhay. Lost ako sa track sa pagiging successful ulit. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, I don't like being sad. I get sad, but I don't like to stay there. I always choose to be happy. May iba't iba tayong pinapaniwalaan at pinapaniwalaan ko ay may gumagabay sa akin na lumikha sa atin. Naniniwala ako kay Lord. At ang nagsasalita at pinapakinggan mo ngayon ay si Miraflor Tumbaga Alfonso. Red ang ginagamit kong pangalan dahil gusto ko lang maging cool pakinggan. Maymay naman ang nickname ko na lumaki. Tumawa nga sa akin yung playmate ko noon. Nung kamakailan, chinat ko siya. Tapos sabi niya sa akin, oh, hindi na Maymay ah, Red na. Pero palit-palitan ko man yung pangalan ko, ako pa rin ako. Habang mas nagiging matinong tao, at habang mas nagkakaroon ng experience sa buhay. Basta sa social media, ako si Red Tumbaga Alfonso.